Isa sa tatlong nuclear bomb ng Amerika nasa Philippine Sea. Pilipinas, dapat nga bang mabahala? Bago natin talakayin ang nuke sa Philippine Sea, atin munang hukayin ang naging hidwaan ng Estados Unidos at Japan noong ikalawang digmaang pangdaigdig kung saan naipit ang bansang Pilipinas. Dahil sa kakulangan ng langis at iba pang natural resources, pati na rin sa kagustuhan maalis sa Amerika ang pangalang The Dominant Pacific Power, ay napagdesisyon na ng Japan na atakin ang ilang bahagi ng Asya na hawak ng USA at Great Britain, at kanilang kinuha ang mga resources sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya katulad ng Singapore, Dutch East Indies na ngayon ay kilala na natin bilang Indonesia at Pilipinas. Pero ang tanong, paano nga ba naipit ang Pilipinas sa hidwaan ng Amerika at Japan? Noong ika-7 ng Disyembre 1941, binomba ng Japan ang Pearl Harbor sa Estados Unidos sa pag-aakalang iiwan ng Amerika ang Pilipinas para pumunta sa Hawaii. Ngunit sila ay nagkamali. Hindi iniwan ng mga Amerikano ang Pilipinas, kaya naman 4 na oras pagkatapos bombahin ng Japan ang Pearl Harbor ay kanilang binomba ang Clark Field ng umaga ng Disyembre 8, 1941. Ito ang naging hudyat ng pagkaipit ng Pilipinas sa sigalot ng dalawang bansa. Tuluyang sinakop ng Japan ang Pilipinas noong 1942 at ito ay tumagal hanggang 1945. Ang sigalot ng Japan at Amerika ay natuldukan ng bombahin ng Amerika ang dalawa sa pinakamaunlad na syudad noon sa Japan, ang Hiroshima at Nagasaki. Makalipas ang 13 taon mula ng bombahin ng Amerika ang Hiroshima sa Japan, ay napag-alaman na may 3 nuclear bomb ang Estados Unidos na nawala na hindi na natagpuan pa. Bago natin talakayin ang 3 bomba ng Amerika na nawawala, atin munang alamin ang kasaysayan ng nuclear weapons. Ang bansang United Kingdom ay ang kauna-unahang bansa na nagsagawa ng nuclear weapon research at ito ay binigyan nila ng code name na 2 alloys. Ang research and development program na ito ay itinayo ng UK para makabuo ng mga nuclear weapons. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Canada ay nakiisa sa UK sa pagbuo ng mga nuclear weapons. Ang unang nuclear bomb ay nabuo sa Los Alamos, New Mexico sa ilalim ng proyektong nagngangalang Manhattan Project ng USA. Inaprubahan nila Brigadier General Leslie R. Groves at PCCs na si J. Robert Oppenheimer. Naitayo sa Los Alamos ang pangunahing atomic bomb scientific laboratory noong ika-25 ng Nobyembre 1942. Noong July 16, 1945 ay matagumpay na nasubok sa Albuquerque, New Mexico ang isang bomba gamit ang plutonium. Ang unang bomba na pinakawala ng USA ay gawa sa uranium at ito ay ibinagsak ng Amerika sa Hiroshima sa Japan. Ang ikalawang bomba naman na gawa sa plutonium ay itinapon sa Nagasaki, Japan. Mahigit 100,000 ang namatay sa kaganapan na ito. Patunay na ang nuclear weapons ay talagang delikado. Sa militarya, mayroong tinatawag na broken arrow na ang ibig sabihin ay hindi inaasang pagsabog at pagkawala ng mga weapons. Simula noong 1950 ay nagkaroon ng 30 na broken arrow incident. 3 sa mga dokumentadong broken arrow incident ay nagmula sa Amerika. Ang unang bomba ng Amerika ay nawala noong February 1958 malapit sa Tybee Island, Georgia. Ayon sa BBC, ang bomba ay pinakawalan upang mabawasan ang bigat ng eroplanong pandaigdig ng Amerika.
Ang Broken Arrow na nangyari noong May 22, 1968 ay ang pinakamalala sa tatlong dokumentado na Broken Arrow incident ng Amerika dahil ito ay nagresulta sa pagkamatay ng 79 na tao nang lumubog ang isang nuclear attack submarines sa gitna ng Atlantic Ocean. May 2 ring nuclear tap torpedoes ang nawala sa nangyari sa insidente. Ang submarines at mga armas na nasa loob nito ay hindi na muling nabawi. Ang isa pang Broken Arrow incident ng Amerika na kanilang tinaguriang Broken Arrow incident ng 1965 ay naganap sa Philippine Sea noong 5 ng Disyembre 1965. Noong December 5, 1965, ang aircraft carrier na Ticonderoga mula sa US Navy ay umalis sa dating pinakamalaking base militar sa buong mundo, ang Subic Naval Base. Ang Ticonderoga ay lumayag sa Pilipinas upang lumahok sa isang naval exercises kasama ang bansang Japan habang isinasagawa ng mga Amerikano at Hapones ang naval exercises. Sinubukang ilipat ng mga US Navy ang isa sa mga fighter aircraft na sakay ng isang carrier. Ang aircraft na ito ay nagngangalang Douglas A-4E Skyhawk na ipinalipat ni Lieutenant Douglas M. Webster. Habang inaalis mula sa hangar bay ang Skyhawk, ito ay gumulong sa gilid ng carrier na nagresulta sa pagkahulog nito. Ang piloto nito na si Webster at ang karga nitong B-43 nuclear bomb, ang Skyhawk at ang piloto nito na si Webster, pati na rin ang bomba na karga nito ay hindi na muling natagpuan at kasalukuyang nasa 4,900 meters deep sa Philippine Sea. Inilihim ng US ang insidente na ito sa mundo hanggang sa napilitan silang ibunyag ang impormasyon na ito noong 1989. Kung saan tinagurian ito bilang Broken Arrow Incident ng 1965. Nang nalaman ng bansang Japan ang sekreto ng Amerika, sinimulan nila ang diplomatic inquiry patungkol sa naturang insidente dahil ang carrier ng Skyhawk ay nasa karagatan ng mga Hapones habang isinasagawa ang naval exercises noong 1965 at mahigpit na ipinagbawal ng Japan ang mga nuclear weapons sa kanilang teritoryo. Ito ay sensitibong issue sa Japan dahil 2 bomba ang itinapon ng Amerika sa bansa nila noong World War II. Ang B-43 nuclear bomb na lumubog sa Philippine Sea ay nanatiling pinakamalala at pinakaseryosong nuclear weapon incident sa kasaysayan. Ngunit ang tanong, may pag-asa nga bang pumutok ang bomba ng Amerika na nasa ilalim ng Philippine Sea? Nang pumutok ang balita tungkol sa Broken Arrow Incident of 1965 noong 1989, ay itinanggi ng US Navy na magkakaroon ng anumang pangmatagalang epekto sa kapaligiran ang insidente. The environmental impact is expected to be nil. Ito ay sinampit ni James Kudla na dating tagapagsalita ng US Navy. Hanggang ngayon, ang tanging detalye na inilabas ng US Navy tungkol sa eksaktong lokasyon ng insidente ay naganap ito sa Philippine Sea o Pacific Ocean, 500 miles mula sa anumang paypayin. Walang kilalang pagsabog ng nuclear bomb sa ilalim ng dagat sa parehong lugar ng Pasipiko ang naitala kailanman, kaya inaasahan na hindi sasabog ang bomba na nasa Philippine Sea. Ayon din sa BBC, maliit lamang ang posibilidad na magkaroon ng nuclear explosion sa Philippine Sea dahil sa Broken Arrow incident ng Amerika. Subalit, kung kayo ang tatanungin, dapat nga bang makampante ang mga Pilipino sa maliit na posibilidad na ito o dapat ba tayong mabahala? I-comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat.